Ang pangalawa ay pagbabago. Magpatuloy tayo sa pagbabago ng buhay. Dahil nandito na tayo sa gawain ng Panginoon. Tinawag na tayo ng Diyos. At mula sa lumang buhay, nag-transform na tayo. Unti-unti na tayong nagbabago. Unti-unti na nating iniwan o iniwanan ang mga masasama nating pag-uugali, iba't ibang bisyo. Ano nang ginawa natin? Nagka-transform na tayo unti-unti upang maging kalarawan ni Kristo. Amen. So, anong dapat gawin? Magpatuloy. Yung pagbabago, magpatuloy tayo. Huwag tayo nagbago tayo ngayon. Pagdating ng ilang araw, iba na naman. Bumabalik na naman. No? Kahit tuloy-tuloy. Ito ang dapat natin gawin. Sabi sa Ikalawang Korinto, Kabanata 3, Ikalawang Korinto, Kabanata 3, talata 18, sabi doon, at ngayong inalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan yun, ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Narinig niyo po. So ito po ang kahalagahan, ang itinuturo sa atin na patuloy tayong magbago ng buhay. Pagbabago ng anyo ng buhay. Pagbabago ng panlabas at panloob na anyo. Nabanggit ko na ito nung nakaraang Lunes, nung nag-retreat kami. No? Pagbabagong anyo ng totoo. Hindi pagbabagong anyo na binago lang tayo ni Dr. Rabilo. Binago tayo ng mga make-up na yan o ano pa man yan. Hindi pagbabago na pakunwari na kung saan ka madikit, ganun ka. Madikit ka sa chismosa, madikit ka sa mga naninirang pare, naging ganun ka. Naging sinungaling tayo kapag nabikit tayo nito. At kung anong madikitan natin, sabi ko nga, kunyangong Katoliko. Ang kunyango ay isang hayop na kamukha siya ng bayawak. At ang bayawak na ito, tinatawag na kunyango. Kapag nadikit sa anumang puno, kung anong kulay ang nadikitan, magiging ganun ang kulay niya. Kulay brown, kulay green, o ano pa mang kulay, anong ibig kong sabihin? Tayo, bilang mga binago na ng Diyos, hindi yung ganun ang pagbabago. Na kapag nadikit ka sa mga, kung ano pa man yung nadikitan natin, kaya nga huwag tayong makisama kung ang ating kausap ay dadalhin tayo sa hindi mabuti, umiwas na tayo. Kung ang kasama mo laging ang salita ng bibig na lumalabas ay negatibo, umiwas ka. Kasi wala tayong matutunan dyan. Puro negative ang ating matutunan. Magiging kagaya tayo ng mga negatibo reklamador. Maraming ganon. Mag-usap-usap. Alam mo, sister, bakit ganon? Oo nga. Naku, darating na naman si Brother Mike sa pastoral visit. Mayroon naman tayong sharing. Hallelujah. Nawala yung pananalig natin sa Diyos. Nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi tayo nagbabago kapag ganun. Ang nagbabago ng anyo ng buhay na totoo, pag dumating yung sinasabi na yan, I praise the Lord, purihin ng Diyos.
May sharing, magkano? Ilagay natin, 10,000. Ilagay natin. Anong sagot? Naku, ang liit naman yan. Malaki pa ang darating sa akin yan. Positibo tayong nag-isip na may gagawin ang Diyos. Pero kapag sinabi mo, naku, saan naman kami kukuha niyan, Brad? Matatanda na kami. Wala na kaming inasahan, kundi ang aming mga anak. Wala talagang darating na biyaya. Amen. Kaya dapat, yung pagbabago natin, yung isa na dyan, yung positibo ang ating pananaw. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Di tayo pababayaan ng Diyos. Kung anong binibitawan mo sa bibig mo, mangyayari yan kapag totoo na nagmula sa puso mo yan. Amen po? So yan po ang pangalawang letter P. Pagbabago. Magpatuloy tayo sa pagbabago ng anyo ng ating buhay.